Binabati ang lalaking disipulo ng LXi Genji na si Wang Min. At ang babaeng disipulo ng LXi Genji na si Zhang Xi. Na matagumpay na naghawak kamay. Han Feng, nagawa kong maghawak kamay, anak. Malapit na akong makapagpahinga ng sabay-sabay. Mabilis na batiin mo ang iyong ama. Umalis ka na. Ang laki ng anak. Magsimula ka ng makipag-date sa aking manugang. Huwag masyadong istorbohin ang iyong ama dito. Tara na. Nasaan ang aking jade pendant? Kahapon ko lang ito nakuha. Ang laki ng jade pendant na ito. Ayos na. Ang natitirang babae sa entablado ay si Jiang Suru na lamang. Ngunit may dalawa pang lalaki. Yelong Yuan, Han Feng, nagtatanong ako sa inyo. Nais ba ninyong piliin si Jiang Suru bilang inyong kapareha sa landas? Sang-ayon ako. Sa buhay na ito, wala nang iba kundi si Jiang Shami ang nais kong maging asawa. Kung nais ni Jiang Shami na makipag-ugnayan sa akin bilang kapareha, gagamitin ko ang aking buong buhay upang alagaan siya. Bigyan siya ng lahat ng gusto niya. Han Feng, nais mo ba? Nais ko. Nais ko. Sa anumang paraan, tiyak na pipiliin niya si Yelong Yuan. Ang matalo sa kanya ay hindi nakakahiya. Tandaan mo, ito na ang huling mong takdang panahon. Pinili ko. Koreano. Hindi siya maganda. Anong ibig mong sabihin? Bingi ka ba? Bakit mo ako pinili? Gusto ko lang magpahinga ng maayos. Hindi naman, pumunta lang ako para kumain. Naku, yari na. Siguradong magtatampo na siya sa akin. Paano pa ako magpapakatamad at magpapahinga? Gusto ko lang maging parang walang ginagawa. Binabati si Han Feng sa unang pagkakataon bilang magkasamang dao. Nakamit ang biyaya ng kapalaran na activate ang pagbabalik ng lakas at pisikal na katangian. Simula ngayon, ang lakas na makukuha sa pag-ensayo bilang magkasamang dao. Magkakaroon ng biyaya mula sa kapalaran na ibabalik ng 1 0 beses ni Han Feng. Ibinibigay ni Han Feng ang mga kasanayan at mahika sa mga kasama sa daan. At ibabalik din ang mga bagay na may 1 0 beses na halaga ng ibinigay na kayamanan. Kay Han Feng, anumang bagay na ibinigay bilang biyaya ay hindi may papasa ni Han Feng sa sinuman. Ang bilang ng ibabalik ay tataas kasabay ng pag-unlad ni Han Feng. Pakisubukan na tandaan ang kasabihan ng mabuting kasama sa daan, mahalin ang asawa. Mahal ang asawa, maging isang mahusay na lalaki. Basta't bawat isa'y magbibigay ng kaunting pagmamahal. Magiging magandang mundo ang ating makikita. Anong inday yan? Yung jade pendant na nagbibigay ng swerte sa pag-ibig, pinapakisuyo ako. Ang hassle naman nito, kung sino nang mahal, siya nang kunin. Mas masaya pa rin ang magpahinga na lang. Jiang Shami, ano ang ibig mong sabihin? Yelong Yuan, mag-ingat sa kaayusan. Huwag sumigaw ng malakas. Ang tadhana ay itinakda na. May karapatan ang bawat isa na pumili. Dapat tayong magrespeto sa isa't isa. 3 taon akong nagsikap. Nagmahal kay Jiang Shami ng 3 taon. Sa loob ng 3 taon, dapat ay nakita na niya ang aking pag-ibig sa kanya. Ngunit pinili niya ang iba. Hindi naman ako hindi makakayanan ito. Gusto ko lang ng isang paliwanag. Jiang Suru, sagutin mo na lang siya. Si Yelong Yuan ay may pambihirang talento. Maganda rin ang kanyang pinagmulan. Maganda rin ang itsura niya. Siguro nagtataka rin kayong lahat. Ang dami mong sinasabi. Suru, pag-isipan mong mabuti. Kahit na mag-double cultivation kayo, hindi pa rin siya siguradong mabubuksan ang spiritual vein niya. Wala itong maitutulong sa'yo. Pwede ka pang umatras ngayon, hindi pa huli ang lahat. Ang matanda ay nagdesisyon para sa'yo. Walang pagsisisi. Ipinahayag ko. Ang disipulo ng mga tagapaglingkod na si Han Feng
At ang disipulo ng panlabas na si Jiang Suru ay naghawak kamay. At matagumpay na naging magkapareha sa landas. Ang bulaklak ay nakasabit sa dumi ng baka. Bakit siya lang ang tinatanong mo? Hindi mo ba ako tatanungin? Kung nagsisisi ba ako? Ano? Walang karapatan ang mga walang silbi. Sa hinaharap, magkakaroon ka ng kasama. Hindi matatapos ang mga problema. Bumalik ka. Anong nangyari? Kasama sa landas. Palitan ang mga simbolo ng pag-ibig. Ningkidan. Mababang antas na espiritual na kagamitan. Ito na lang ang tanging mahalagang bagay sa akin. Hinukay ko ito mula sa lupain ng mga gamot. Ibinigay ni Hanfeng ang isang mababang antas na espiritual na kagamitan sa kasama sa landas. Nakakuha ng 10 beses na biyaya. Ibabalik ang gitnang uri ng espiritual na kagamitan, isang yelo na kutsilyo. Ihahatid mo ba ito? Totoo ang sinasabi ng bagay na ito. Salamat. Bakit ka sumusunod sa akin? Hindi ka ba curious kung ano ang gusto kong sabihin sa'yo? Bingi ka ba? Ako ay isang bihirang uri ng espiritual na ugat. Kaya kong umasenso sa sarili kong kakayahan. Ayokong umasa sa lalaki. Masyadong malakas ang pamilya ye. At si Elong Yuan ay isang taong punong-puno ng ambisyon. Kapag magkasama kami, masyado akong naiilang. Ayoko ng ganoon. Paano ko naman? Ibibigay ng basta-basta ang sarili ko sa isang lalaki. Pumili ka lang dahil sa yin yang sect at sa Qigong, na kailangan ng lalaki at babae na magkasama sa pagsasanay. Dahil din sa sapat na walang silbi ka. Hindi mo ako mapipigilan. Ayos lang yan. Kung talagang nagustuhan mo ako, doon na tayo magkakaproblema. Kaya, mula ngayon, hindi tayo mag-istorbo sa isa't isa. Pero hindi rin ito may tuturing na hindi pag-istorbo. Ginagamit kita bilang panangga. At talagang nagdulot ako sa iyo ng abala. Magpursige ka sa iyong pagsasanay. Kapag naabot mo na ang iyong espiritual na koneksyon, bawat isa 0 araw, maaari kang makipagkita sa akin ng 1 beses sa 1 linggo. Makakabuti ito para sa ating pareho sa ating pagsasanay. Bukod dito, kung sakaling magdulot ng problema si Yelong Hao, maaari mo rin akong sabihan, aayusin ko siya. Ito ang gantimpala mula sa matanda. Bawat isa sa atin ay makakatanggap ng 0 pirasong espiritual na bato. Lahat ay ibinibigay ko sa iyo. Magpursige. 2 araw na pahinga. Ang mga salitang ito ay tila napakaabala. Magandang gamitin ang kutsilyong ito. Kasama ng hangin ng Korea, si Jiang Suru. Mula sa 6 na antas ng pagninilay, umakyat sa 7 na antas. Nauunawaan ang pagbabalik ng daan, umakyat ang antas ng pagsasanay ng 0 beses. Ang hangin ng Korea ay nag-ugnay sa espiritu. Pinaaktibo ang ugat ng espiritu para maging mutant na antas ng espiritu. Ugat ng hangin. Pinakal ng 7 antas ng pag-aalaga ng Qi. Ito na ba? Ang pakiramdam ng may espiritu. Talagang hindi ko pa rin kayang mag-isa sa pagsasanay. Hindi mo lang kayang itaas ang iyong antas ng mag-isa. Kailangan ng tulong mula sa kapareha sa daan upang umunlad. Ngayon, puno na ang iyong espiritual na enerhiya. Hindi na makakuha. Kailangan munang maubos ang espiritual na enerhiya bago makakuha muli. Ngunit kahit na puno na, hindi pa rin makakuha. Nandyan ba si Ginoong Han? Siya si Ginoong Ma. Ako ang kapatid na lalaki ng guro. Labas ka saglit. May kailangan akong pag-usapan sa'yo. Congratulations kay Hanfeng. Ngayon ay nakipag-isa na siya sa Jiang Suru ng ating Luoxia Peak. Bilang magkapareha sa landas. Talagang nakakainggit. Mukhang malapit na ang tagumpay niya. Matagumpay na naghawak ng kamay. Nakuha mo na ang espiritual na bato, di ba?
Gusto ni matandang ma ang espiritual kong bato. Hindi. Hindi lang ang espiritual mong bato ang gusto ko, kundi pati na rin ang buhay mo. Hindi mo pa alam kung sino ang na-offend mo ngayon, di ba? Basta't ikaw ay nasa panganib na. Walang masama kung sasabihin ko sa'yo. Ang na-offend mo ngayon ay si Elong Yuan, ang bunso ng pamilya Ye. Ikaw, na isang inutil na hindi marunong mag-cultivate. Bakit mo pa naisipang galitin ang pamilya nila? Kaya pinapunta ka ni Elong Yuan para patayin ako. Hindi. Sabi ni Elong Yuan, pahirapan daw muna kita ng maayos. Sisirain ko ang iyong ari. Para maging eunuko ka. Ikaw ba hindi si Jensuru, ang iyong kapareha sa double break? Kaya't hayaan kang makakita pero hindi makakain habang buhay. At sisirain ko pa ang iyong mga binti. Dahan-dahan kitang pahihirapan. Pero natatakot ako na magreklamo ka kay Elder Feng. Masisira ang aking swerte. Kaya ang masasabi ko lang kay Elong Yuan, na ikaw ay nakikipaglaban ng matindi. Na aksidente kung napalo ka. Naiintindihan mo na ba? Gusto ko lang muling magpahinga. Bakit kaya sobrang hirap? Hindi ka ba? Walang silbi. Ako ay basura. Ngunit ako ay basura na nasa ikapitong antas ng ki-refinement. Pumatay ng walang dugo. Magandang bagay. Ikaw ay isang espiritu mula sa Spirit Beast Peak. Hindi na. Ako ay isang mailap na nilalang. Bakit ka nandito? Nagugutom ako. Hindi ka ba natatakot sa akin? Bakit naman ako matatakot sa'yo? Isa akong mahiwagang hayop na marunong magsalita. Kakaya. Wala ka namang balak akong saktan o gawa ng masama. Mas mataas ang masamang intensyon. Mas sensitibo ako. Ngunit wala ka nito. Ang ibang tao, kapag nakita ako ay gustong patayin ako at kainin. O hulihin ako at mag-sign ng kontrata ng amo at alaga. Ngunit wala ka nito. Kaya't hindi ako natatakot sa'yo. Nakakatuwa ka rin pala. Busog ka na ba? Hindi pa. Nakikita ko kanina, kumakain ka ng espiritual na enerhiya. Ikaw ba'y nabubuhay sa espiritual na enerhiya? Pero mabagal ang pagsipsip ng espiritual na enerhiya mula sa kalikasan. Kaya nga ako pumunta rito para sumipsip mula sa katawan ni Gangsan. Bato ng espiritu ito. Mas matigas pa sa espiritu. Kaya't ganito na lang ang pagkakabasag. Ano na ang gagawin ko sa kakatawan ko? Lahat ng iyong hinukay ay mga bakas ng dugo. Kung dadalhin ito ng ganito, mukhang magdudugo ako sa buong daan. Ito ang esensya ng dugo ng taong ito. Kainin mo na. Makakatulong ito sa pagpapalakas ng kakayahan. Ayos na. Naresolba na ang problema. Tara, magpahinga na tayo. Bakit ka sumusunod sa akin? Kung hindi, ano? Saan naman ako pupunta? Umuwi ka na sa bahay mo. Wala akong tahanan. Palagi akong nagtatago. Natatakot akong makita at mahuli bilang espiritu. Bihira lang akong makatagpo ng taong walang masamang intensyon. At handang bigyan ako ng espiritu na bato. Siyempre, hindi ako alis sa mabuting tao. Kanina, parang may nasabi kang hindi mo sinasadya. Wala, nagkamali ka ng narinig.
Ang galing mo naman. Kumakain ka ng espiritual na bato at nag-ensayo ka pa ng katawan. Bakit ka natatakot sa mga tao? Kasi wala akong kapangyarihan. Uy, anong pangalan mo? Ang pangalan ko ay Hanfeng. Hanfeng, gusto mo bang maging alipin mo ako? Tamad ako. Ang bigat ng ulo ko pagkatapos matulog. Hanfeng, nagugutom na ako. Maghanap ka nga ng makakain para sa akin. Hindi ba isang pirasong espiritual na bato ay sapat na para sa ilang araw? Ang laki ng kinain mo nung huli. Ilang araw ka palang kumakain noon. Gutom ka na naman. Bakit gutom ka na naman? Wala akong magawa, medyo nababato ako. Gusto kong kumain ng kaunti. Eh di ikaw na lang ang maghanap. Tinatamad akong gumalaw. Sinasabi mo yan pero medyo gutom din ako. Maliit na fox. Pumunta ka at magluto ka para sa akin. Eh, ako ay isang fox lang ah. Hindi ako marunong magluto. Anong silbi ko sa'yo? Gumawa ka ng sarili mo. Sapat na ang lahat. Yung maliit na bola ng enerhiya na itinapon kagabi. Siguradong masarap yon. Ibigay mo ang bulaklak na ito kay Jiang Suru. Biyaya ng tadhana, ibabalik ang 100,000 taong gamot na espiritu. Hindi ba't napakalaking kita niyan? Pero sa isang isip ko, kailangan kong harapin ang pangit na mukha ni Jiang Suru. Sige na nga. Sa susunod na pagkakataon na makita ko siya, saka na lang natin pag-usapan. Hanfeng, Hanfeng, Hanfeng. Huwag kang matulog. Anak, may sasabihin akong isang napaka-exciting na bagay sa'yo. Hulaan mo kung ano ang nalaman ko ngayong umaga. Nalaman mo ang saya ng weekend. Nalaman mo kung gaano kalambot si Zhang Xiu. Kung gaano kabango ang katawan niya. Inggit ka ba sa tatay mo? Nakahanap na ako ng kasama sa buhay. Eh bakit nandito ka pa? Si Zhang Xiu ay isang panlabas na disipulo. May sarili siyang tirahan. Bakit hindi ka pa lumipat at tumira kasama siya? Kapag umabot ka na sa ikalimang antas ng pagpapalakas ng ki, pwede ka na ring maging panlabas na disipulo. Hindi ba't bumalik ako para maglipat? Hindi. Hindi iyon ang gusto kong sabihin. Narinig ko na sa pagtitipon ng pagpapakilala kahapon. Sa huli, si Yelong Yuan ay napalipad ng isang sipa ni Jiang Suru. Nakakatawa raw talaga ang eksenang yon. Akala ng lahat pipiliin ni Jiang Suru si Yelong Yuan. Pero hulaan mo kung ano ang nangyari. Pinili niya yung tagalinis lang. Sobrang nakakatawa talaga. Hindi mo alam ah. Yung taong iyon ay talagang isang malaking biktima ah. Hindi gusto ni Jiang Suru si Yelong Ling. Kaya pinili niya siya bilang panangga. Nagbabanta na si Yelong Ling. Napapahirapan ang batang alila na yon. Sa ugali ni Jiang Suru, tiyak na hindi siya makikipag-ugnayan sa isang alilang disipulo ah. Ang taong ito ay walang kapalaran, hindi nakakuha ng kapartner. At nakagalit pa sa pamilya eh. Tama na. Bakit hindi ka ngumiti? Isang tao ka bang hindi mahilig ngumiti? Sandali lang. Yung aliping disipulo. Hindi ba't ikaw yon? Hindi ako. Ikaw ang tatay. Kapatid, talagang nakakuha ka ng kayamanan. Si Jiang Suru ay ang pinakamagandang babae sa ating Luok Xiapi. Parang isang diyosa, napakaraming humahanga. At isa pa, siya ay napakabihirang Tian Lingzhen. Ang hinaharap niya ay walang hangganan. Ang laki ng kinita mo, ah. Pwede ka nang umasa sa ibang tao para sa pagkain mo. Pag yumaman ka na balang araw, huwag mo akong kalimutan, ha? Kapag umasenso, huwag kalimutan ang kaibigan. Pero hindi mo naman sinabi yan kanina. Sabi mo ako raw ang pinakatalo. Wala, hindi ko sinabi yon, promise. Kapatid, gusto ko lang sanang aliwin ka. Pero sa kabila ng lahat, pamilya pa rin ang Yeyan. Siguradong may gagawin si Yelong Yuan laban sa'yo. Kapatid, makinig ka sa akin. Tumakas ka na. Mas mahalaga ang buhay kaysa sa kahit ano. Ang sinasabi mo, napag-isipan ko na lahat. Huwag mong kalimutan, kung hindi ka makakapagbukas ng espiritual na ugat. Pagkalipas ng 1 buwan, 5 taon na ang lumipas, kailangan mo pa rin bumaba ng bundok.
Tama ka. Ayusin ko ito ngayong araw. Ira the way, bakit ka bumalik ngayon? Nagdadala ng mga bagay. Nga. Pero ngayon, medyo ayaw ko nang umalis. Paano kung kumilos ang pamilya Ye at wala ako? Kung nandito ka, may laban ka pa. Tama, may malasakit ang batang ito. Kung gusto mong umalis, bilisan mo na. Sakto, mag-isa lang ako dito. Tahimik. Matagal na akong nabubuwisit sa kadaldalan mo. Umalis ka na agad. Ang saya kaya mag-isa sa malaking kwarto na to. Walang konsensya. Kung talagang may panganib ka, tandaan mong tumakbo paakyat ng bundok. Nakatira ako sa labas ng pintuan ni Zhang Xiu. Ang disciple ay nasa unang hilera ng ikatlong bakuran sa distrito ng Jiaxi. Tandaan mo kailan ka bumili ng scarf? Mukhang maganda. Pero madali itong madumihan. Hindi ito maginhawa sa pagpunas. Ikaw ang may scarf. Lahat ng tao sa pamilya mo ay mga scarf. Ikaw ang ginagamit para punasan ang puwit. Ang mga fox na ito ay marunong magsalita, talagang kahanga-hanga. Kahanga-hanga. Saan ka nang galing? Nakuha ko lang. Anong masama sa marunong magsalita? Masyado bang kakaiba? Ang mga espiritu ng mga hayop ay kayang magsalita. Kailangan nilang magkaroon ng katalinuhan. Napakabata pa at marunong nang magsalita. Ang fox na ito ay tiyak na kayamanan. Para sa akin, dapat umpisahan ito sa hindi bababa sa 300 na espiritual na bato. 300 na bato. Hanfeng, kung ibebenta mo ito sa akin, sasama ako sa iyo sa kapahamakan. Ikaw lang ang makakasama kong magpakatatag. Ilang libra ba ang timbang mo? Sasabihin ko na lang sa iba ang ginawa mo kagabi. Hindi ko kailanman naisip na ibebenta ka. Ikaw ang pinakamabuting kaibigan ko. Itong maliit na nilalang ay walang may-ari ngayon. Baka isang araw ay makuha ng iba kapag tumakas ito. Maaari itong itapon ng iba kahit kailan. Ito ang aking espiritu na hayop. Paano mo naman maaring ipasa ito sa iba? Sinasabi mong iyo, kaya yo nga. Nakasulat na ang pangalan mo. Sige, isusulat ko ang pangalan ko. Walang silbi kung ikaw lang ang magsusulat. Dalhin mo ito sa Spirit Beast Peak para magparehistro at makakuha ng sertipikasyon. Lagyan mo siya ng kwintas. Para malaman ng iba na ito ay may-ari ng espiritu. Kaya hindi sila mang-agaw. Sa ganitong paraan, siya ay magiging iyong pribadong ari-arian. Ang mga otoridad ay nagpoprotekta sa ari-arian ng mga disipulo. Naiintindihan ko na. Sinabi ko na hindi ako kikilala ng sinuman bilang aking Panginoon. Hindi ako pipirma ng anumang hindi patas na kontrata ng Panginoon at alipin ng kaluluwa. Alam ko. Dadalahin lang kita para magparehistro. Para ito sa proteksyon mo. Hindi kita pipilitin na kilalanin akong Panginoon. Magkaibigan tayo, di ba? Hindi ba? Kakakilala lang natin kagabi Hanggang ngayon, hindi pa lumipas ang 12 oras. Paano ka naging pinakamabuting kaibigan? Mukhang bata ka pa, Sobrang likot. Maraming magagaling na tao sa lahi ng tao. Paano ka nakasurvive na walang kahit anong kakayahan? Hindi ko sasabihin sa'yo. Paggalang sa mga nakatatandang kapatid at nakababatang kapatid. Maari po bang magtanong, saan po ako dapat magparehistro para sa pagsusulit upang maging panlabas na disipulo? Limang taon na akong sobrang naging tamad. Pati ito, hindi ko pa rin nalaman ng maayos. Hindi ba ilang taon ka nang nag-ensayo pero inutil ka pa rin? Bakit gusto mo na namang sumubok sa pagsusulit? Isang gabi lang, umabot ka na sa ikalimang antas. Saan naman? Hindi naman ako Diyos. Isa lang akong katulong sa sekta. Malapit na akong makalusot sa ikalimang antas. Nasa gitna ako ng pagsasanay. Pinadala ako rito para magtanong. Tingnan kung kailan ako makakapag-assess. Tuwing unang araw ng buwan, magiging matagumpay siya. Hayaan mo siyang dumaan. Salamat, kapatid na guro. Alam mo ba kung saan nakatira si Jiang? Lumabas ka at kumaliwa. Bumaba ka ng 2 milya at nandyan na ang lugar ng mga estudyanteng nakatira sa labas. Salamat, kapatid na guro. Hindi talaga hadlang ang aliping ito kay Ginoong Ye. Nagsimula nang mag-ensayo ang dalaga mula kagabi. Sabi niya bago siya lumabas. Hindi siya tatanggap ng sinuman. Pakiusap, Ginoong Ye, huwag niyo sanang pahirapan ang aliping ito. Walang anuman, maghihintay na lang ako dito. Mukhang ilang araw na lang ang kailangan para makalagpas sa ika-7 antas ng pagninilay. Hindi na ito aabot ng ilang araw. Salamat, Ginoong Ye, malamig ang katawan ng iyong katulong. Buhay pa pala. Ay, itong si Elong Yue, maganda ang katawan pero hindi naman masyadong matalino. Sa isang salita, aminado na. Kapatid, ako'y maayos na maayos. Makakain at makakatulog. Bakit hindi tayo mabubuhay?
Bakit ka nandito? Tungkol sa akin, nandito ako. Siyempre para hanapin ang kapatid na kasama sa daan. May kailangan ka pa ba, Ginoong Ye? Kung wala na, maaari ka nang umuwi. Kapatid, kailangan ko pang makipagkita kay Jiang Shiji. Anong kailangan mo sa kanya? Ako. Ano bang kailangan ko sa aking kapareha? Si Shixiong ay nasa law enforcement hall. Ang mga disipulo ng inner sect ay nag-inspeksyon sa buong sekta. Kapag may tumawag ng tulong, agad silang tutulong. Nagsasagawa ng makatarungang batas. Hindi ba't gusto ni kapatid Ye na mang-api ng mas mahina? Walang dahilan para bugbugin ang isang maliit na alagad na katulong. Bureau ng Batas. Akala mo ba matatakot ako sa kanila? Bakit hindi natin subukan? May tao dito sa Bureau ng Batas. Tumahimik ka. Ikaw, isang walang kakayahang mortal na hindi makapag-ensayo. Isang suntok lang, mapapatay na kita. Hukuman ng kautusan. Tumahimik ka. Hok. Tahimik, tumahimik ka. Ay. Hindi talaga maaasahan ang hukuman ng kautusan. 2 beses ko na silang tinawag. Hindi pa rin dumating. Huwag mong akalain na matatakot ang pamilya ni Ye sa kagalang-galang na korte. Sa ngayon, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Bigyan ka ng ilang araw para makaligtas sa isang buhay. Oh. Gusto ni kapatid Ye na pumatay sa akin. Bakit kaya? Kung gusto mong pumatay, sige, gawin mo. Ito bang sekta ay sa ilalim ng pamilya Ye na? Ikaw, siraulo. Natapos na ang pagninilay ni Jiang Shaimi. Binabati kita, Jiang Shaimi, sa iyong paglipat sa 7 na antas. Bakit kayo nandito? Shaimi. Shixiong, nagpunta ako dito para batiin ka. Gusto kong makipag-usap sa iyo ng kaunti. Hindi ko inakalang makakasalubong ko si kapatid na Han. Masaya kaming nag-usap ni kapatid na Han. Nagpalitan kami ng mga karanasan sa pag-ensayo. Talaga bang iniisip mong bulag ako na nasaksihan ko ang lahat? O bingi? Totoo ba ang sinabi niya? Hindi. Gusto akong patayin niya. Han, kapatid. Kailangan may ebidensya ka sa sinasabi mo. Sige na. Dahil nakatawid na si kapatid Ye. Magsimula na tayo. Wala namang masyadong sasabihin ang kapatid na babae sa'yo. Binabati ng kapatid na lalaki ang kapatid na babae sa kanyang tagumpay. May ilang salita pa akong gustong sabihin sa'yo, ate. Isa rin itong magandang pagkakataon para inisin si Yelong Yuan. CJ, pumasok ka na. Salamat, ate. Matagal din akong naghintay. Hindi ako pinapasok ni Sister Jiang. Yung taga-baryo, isang salita lang, nakapasok na sa kwarto niya. Talagang hindi makatarungan. Sobrang pang-aapi. Magsimula ka, kapatid na guro. Salamat, nakatatandang guro. Kapatid na guro. Kapatid na guro, nakatanggap ka ng regalo mula sa kaibigan kagabi. Isang kutsilyo. Hindi ko alam kung mabuti o masama. Nais ko sanang humingi ng tulong sa'yo. Nasuriin ito. Ngunit ito ay isang karaniwang bakal lamang, na hindi kayang maglaman ng espiritual na enerhiya. Walang silbi ito. Mas mabuti pa ang iyong hawak kahapon. Nakalawangin at mababang uri ng espiritual na kagamitan. Ngunit ang regalo ay maliit, ngunit ang damdamin ay malalim. Siyempre, ito ay regalo mula sa iyong kaibigan. Mas mabuting itago na lang. Walang silbi ang mga bagay na hawak ng iba. Kahit nakunin ng iba ang aking mga bagay, hindi nila ito magagamit. Lanan. Anong amoy ito? Ang bango, ang bango. Ang cute ng espiritual na hayop na ito. Ate, tingnan mo itong bulaklak na 3 karayom, ano sa tingin mo? Ang 3 bulaklak na ito ang pangunahing sangkap para gumawa ng panggapit na kampanilya, di ba? Kung ganoon, ibibigay ko na lang ang bulaklak na ito sa iyo, ate. Ibibigay mo sa akin. Salamat sa iyong kabutihan, ate. Sana tanggapin mo ito. Sige na nga. Kailangan ko talaga ang halamang ito para sa paggawa ng elixir. Kukunin ko na ito. Pero hindi ko pwedeng kunin ang bagay mo ng libre. Pwede kitang bayaran ng presyo na mas mataas ng 20% kaysa sa merkado. Bibilhin ko ang 3 karayom na bulaklak mo. Hindi na kailangan. Kung mag-usap tayo ng pera bilang magkasama, parang napakalayo naman natin.
At saka, Hanfeng, hindi ko rin naman talaga kailangan ng spirit stones. Itong taong to, baka nga talaga iniisip niyang magka-Dao partner kami. Lanan. Sige na nga. Tama ka, parang hindi nga bagay na tawagin itong bentahan. Ganito na lang. Bibigyan din kita ng regalo. Isang kayamanan. Ito ay isang amulet na naglalaman ng kapangyarihan at mga spell ng aking mga ninuno. Para sa proteksyon. Mayroon ka ng espiritual na enerhiya, di ba? Nakikita kong kaya mo nang buksan ang storage bag. Kagabi ay kumain ako ng energy pill na ibinigay ng senior sister. Nakapagtipon na ng espiritu. Maaari nang mag-aral. Ayos lang iyon. Kung handa kang ibigay sa akin ang maliit na espiritu, maaari akong magbigay sa iyo ng mas magandang espiritual na kayamanan. Sinasabi mo pang hindi ka dumating dito para ibenta ako. Talagang hindi ko balak ibenta ka. Kung gagawin mo yon, sisirain ko ang mukha mo. Hayaan mong ipakita sa iyo ang aking galing. Dumating ako ngayon para sa isang mahalagang bagay. 8. Pasensya na. Itong maliit na fox ay inaalagaan ko ng maraming taon. Malalim ang aming ugnayan. Talagang hindi ko maibigay, pasensya na. Walang anuman. Ako ang nagmamadali. Tahimik dito sa akin. Kung sana ay may maliit na espiritu na makakausap ako. Walang problema kung wala. Ibinigay ng hangin ng Korea sa kasosyo ng 135 taon ng gamot na espiritu, isang bulaklak ng San Juan. Makakakuha ng 10 beses na biyaya. Ibabalik ang 350 taon ng gamot na espiritu, isang bulaklak ng San Juan. Ihahatid mo ba ito? 8. Nakapag-ayos na ang mga bagay, kuya. Magpapaalam na ako. Kung sakaling makakuha pa ako ng mga bihirang kayamanan, ibibigay ko ulit kay ate. Sana huwag mong tanggihan, ate. Paalam. Ingat ka. Mag-ingat sa daan. Akala ko gusto niyang makipag-double rest sa akin. Ngunit hindi siya nagbanggit tungkol sa double rest. Sandali lang. Magbibigay ng bulaklak. Kakatapos lang niyang sabihin na bibigyan pa niya ako ng mga regalo sa hinaharap. Baka naman iniisip ng batang ito na pasayahin ako. Para makuha ang aking loob. At sa huli ay magmungkahi ng double rest. Ipinadala mo, tatanggapin ko lahat. Sa mundo ng mga cultivator, ang batas ay laging ang malakas ang nangingibabaw sa mahina. Ngunit gusto kong gamitin ang batas na ito para makabuo ng 100 patungo sa langit. Lumapit ka sa akin. Subukan mong maramdaman. Sa bulaklak na ito na may 3 sanga, mayroon bang bisa? Meron. Mula sa malayo. Ramdam ko ang napakalakas na espiritu at bisa ng gamot. At pati ang sigla. Kaya, subukan mo itong hawakan. May bisa ba? Natutunaw agad sa bibig. Ang makapangyarihang bisa ng gamot ay pumuno sa buong katawan. Hala, pag ininom ko ito ng malaki. Dapat ay nagdagdag ito sa aking espiritu at bisa ng gamot. Bakit wala akong nararamdaman? Ngayon ay naintindihan ko na ang patakaran. Maaari nang ipatupad ang plano. Huwag kang magsalita. Ano ang balak mong gawin? Balak mo bang ipagbili ako? Ipagbili ang bulaklak. Pero wala namang bisa ang bulaklak na yon. Kung ibibenta mo yon, hindi ba't panlilin lang yon? Masama kang tao. Ibebenta ko ito para makakuha ng espiritual na bato para sa'yo. Talaga namang napakabait mo. Gusto mo bang bumili o magbenta? Nagbebenta ng mga bagay. Ang pagbebenta ay may bayad. Na 5 pirasong espiritual na bato para sa pagsusuri. Hindi na ito maibabalik. Maari bang malaman kung sino ka, kuya? Tulungan mo akong suriin. Sino pa nga ba?
Siyempre, ang kilalang kilala na si Chai Huijun. Salamat. Sino si Chai Huijun? Bakit siya sikat? Hindi ko alam. Bakit ka pa nag-isip? Walang silbi ang pag-isip. Isang matatag na tagapagsanay. Maraming naipon na kayamanan. Napakagaling ng mata mo. Susunod na. Huling-hiling, bumabati sa senior na si Chi Huijun. Matagal ko nang hinahangaan. Huwag kang mag-alala, kaibigan. Maupo ka na. Senior, gusto kong magbenta ng isang espiritu na damo. Ito ang unang pagkakataon, di ba? Paano mo nalaman? Madalas akong pumunta dito. Bago ko sabihin ang aking mga salita, ilalagay ko na ang 5 pirasong espiritual na bato bilang bayad sa konsultasyon. Ang makakapagbenta sa akin ay tiyak na may magandang espiritu. Siguro ay mga espiritual na damo. Ito ay ang 3 karayom na bulaklak. Napakakaraniwang halamang gamot na makikita kahit saan. Kaya tiyak na matagal na itong tumutubo. Lanan. 3 karayom na bulaklak na may 350 taong gulang. Sino ang mag-aalaga ng napakakaraniwang 3 karayom na bulaklak ng 350 taon? Kaibigan, hindi mo ako pinapagtawanan, di ba? Talagang isang pag-aaksaya ng likha ng Diyos. Buti na lang maliit lang. Hindi gaano ang epekto. Ang bagay na ito ay pumasa sa inspeksyon. Talagang bihira ang ganitong bagay. Maaaring ipamaukta. Kaibigan, maaari kang personal na manood ng proseso ng auction. Tinitiyak namin na walang pandaraya. Hati tayo sa kita, 37%. Kailangan nating ibenta ito ng higit sa 3,600 na espiritual na bato para lumampas sa 2,500. May mga tao bang gagastos ng ganitong karaming espiritual na bato? Bakit matatakot? Ang kayamanan ay nasa panganib. Kung pupunta tayo sa auction, tiyak na makakabenta tayo ng mas maraming espiritual na bato. Naisip mo na ba ng mabuti? Kaibigan, kung hindi mo kayang magdesisyon, mas mabuting pakinggan mo ang iyong maliit na espiritual na hayop. Sige, auction na. Ayos. Tao. Dalhin ang bagay na ito sa auction. Bilang pangwakas na bid ngayon. Maaari nang pumasok ang kaibigan mula sa likod na pinto sa auction hall upang manood ng auction. Walang kinakailangang deposito. Salamat, guro. Mahal na nakatatanda at nakababata. Maaari bang magtanong ng may paggalang? Ikaw ay isang ganap na tagapag-ugnay na malakas. May mga pagkakataon bang nagkamali ka sa pagtukoy ng mga yaman? Nagtatawa sa akin. Si Chai Huijun ay nakakita na ng napakaraming yaman sa buong buhay niya. Kung may sinuman na makakapagpanggap ng peking bagay sa harap ko, agad kong kakainin ang pulseras na jade na ito. Kung sakaling may ganitong kayamanan ka pa sa hinaharap, maaari mo itong dalhin sa aming auction house. Kami ay laging handang tumanggap. Naiintindihan ko na. Salamat, senior. Kung matalo ako, ibebenta kita para makakuha ng espiritual na bato. At mayroon pang, huwag nang magsalita. Sayang, wala akong pera. Hindi ko kayang bumili ng kahit ano. Mga ginoo at ginang, ngayon ay ipapakita na namin ang pinakamahalagang item sa aming auction. Isang 3 sanga ng bulaklak. Ano bang kakaiba sa 3 sanga ng bulaklak? At ang bulaklak na ito? Matapos ang personal na pagsusuri ni Chai Huijun, mayroong 350 taong gulang na gamot. Maaari mong isipin kung gaano kalakas at makapangyarihan ang bisa nito. Gawa ni Chai Hui. Tiyak na ito ay isang dekalidad na produkto. Talagang hindi nakakagulat na si Chai Huijun. Ang 3 bulaklak ng demonyong may 350 taong gulang. Hindi ka nagkamali, di ba? 3 karayom na bulaklak na may 300 taon. Kung hindi ka naniniwala, maaari kang umakyat at suriin. Sige, titingnan ko. Ito ay 3 karayom na bulaklak. Talagang higit sa 350 taon ang edad ng gamot. Napakabihira nito.
Zhao Huiyon, huwag mag-alala. Mangyaring umupo at igalang ang hari. Pamilihan ng auction. Siyempre, ang pinakamataas na bid ang mananalo. Dapat lang ito. Ako'y naglakas loob. Ipinahayag ng matanda. Ang panimulang presyo ng San Zhenhua ay 2,000 spirit stone. Bawat dagdag na presyo ay hindi bababa sa 100. Simulan na ang bidding. Magbibigay ako ng 2,500. Ang pamilya Jiang ay magbibigay ng 2,800. Ang bulaklak na ito ay paikot-ikot. At babalik na naman sa mga kamay ni Jiang Suru. Jiang Laoer, gusto mo talagang kontrahin ako, ano? Ano ang ibig sabihin ng labanan ka? Lene, nagmamadali ka ba dahil hindi mo kayang bilhin? Hindi ka ba nahihiya sa nangyari kay Jiang Suru sa pamilya nyo? Isinasakripisyo ang kaligayahan ng mga anak para sa kapangyarihan at yaman. Iyan ang tunay na nakakahiya. Ako mula sa pamilyang Ye. Sino ang magtatangkang makipaglaban sa akin? Mga tao ng pamilya Ye. Ako si Zhao Huiyon. Mga ginagalang na nakatatanda. Mga ginagalang na nakatatanda. Pagbigyan niyo ako, Zhao Huiyon. Ngayong nagsalita na siguro Zhao Dan. Ang pamilya Jiang ay pagbibigyan ka. Guru Zhao Dan. Ang halamang gamot na ito ay mas mabuting ipasa sa pamilya Ye. Tinitiyak ko sa'yo na pagkatapos nating kunan ng larawan ang halamang gamot, ay agad ko itong ibibigay sa'yo. Ikaw ang bahalang magpaunlad nito. Sang-ayon. Ganun na. Maraming salamat sa kaibigan mula sa pamilya Ye. Ang pamilya Ye ay may 4,500. Dapat sana ay mas malaki pa ang kita ko. Pero napurnada dahil sa panggulo ng pamilya Ye. Sandali lang. Ang mga nilikhang gamot ay para gamitin ng pamilya Ye. Kung ganun, yung pakiramdam ko ng pagkakonsensya sa panloloko, kumunti na ng marami. Ginoong Hanfeng, narito na tayo sa tanggapan ng auction ng Yin Yang Zong. Nakatanggap ka ng 3,150 na espiritual na bato. Narito ang iyong espiritual na bato. Pakisuri ng mabuti. Umangat na si Hanfeng. Umangat na. Kung wala ako, hindi ka makakakuha ng ganitong karaming espiritual na bato. Naiintindihan ko na. Huwag ka nang magsalita. Huwag hayaang malaman ng iba.
Mahal na kaibigan, pumasok ka. Bansa ng mga yaman, mahal na kaibigan, pumasok ka. Sa tanggapan ng mga yaman, anong uri ng mahika ang kailangan mo? Gusto ko ng isang proteksyon na anyo. Pwede bang magtanong, saan ito matatagpuan? Nasa ikalawang palapag ang anyo. Mangyaring sumunod sa akin. Maraming kayamanan dito sa aming tanggapan ng yaman. Lahat ay inangkat mula sa iba't ibang lugar. Maaari kang bumili ng walang pag-aalala. Kaibigan, nagustuhan mo ba ang lumilipad na espada na ito? Ako ang bahala dyan. Bibigyan kita ng isa 0% diskwento. Ibebenta ko sa iyo ng 1,800. Ano sa tingin mo? Itong espada. Sobrang akma ito sa akin. Kung bibilhin ko ang espadang ito at ibibigay kay Jiangsuru, kung ibabalik ang pagpapala, hindi ba't magiging espada ng hangin na may katamtamang kalidad ng espiritual na kayamanan? Katamtamang kalidad ng espiritual na kayamanan. Halaga nito ay higit sa 10,000 espiritual na bato. Ang hari ay nagbibigay ng gantimpala sa mga batang disipulo. Para saan? Siyempre para sanayin ang mga baguhan at makaakit ng mga henyo. Pagsasagawa ng digmaan, tuwing 10 taon, maaaring sumali ang mga disipulo ng sekta at mga malayang tagapagsanay. Basta't maganda ang kanilang pagpapakita. May pagkakataon silang mapansin ng 5 pangunahing puwersa. Ang gantimpala ay pang-akit lamang. Ang tunay na layunin ay piliin ang bagong henerasyon ng bansa ng Min. Pinakamalakas na henyo. Paano ikukumpara? Isang laban sa ring. Hindi ba? Ilagay ang lahat sa isang lugar. Sino ang mabubuhay ng mas matagal? Siya ang mataas ang ranggo. Hindi ba ito kalokohan? Nagkakaisa ang mga disipulo ng malalaking sekta. Paano lalaban ang mga independyente? Siguradong may mga limitasyon, pero iba-iba ang mga patakaran bawat pagkakataon. Walang nakakaalam kung paano ito ngayon. Basta, sa atin sa bundok ng lumalagong liwanag, malamang ikaw at ako ang pipiliin. Ayoko pumunta. Mahirap at walang kapalit. May panganib ang makipag-away. Baka hindi mo pa magamit ang gantimpala. May oras ka pa. Mas mabuti bang magpahinga sa araw sa bahay? Perlas na umiwas sa tubig. Ano ito? Makatutulong ito sa iyo na mabuhay sa ilalim ng tubig ng matagal. Mas mabilis. Maaari tayong lumipat sa Blood Cloud Palace o Saxwantian Sword Sect. Walang silbi. Sira na ang reputasyon ng Ye family. Pinalayas tayo ng Yin Yang Sect. Ito ay parang pagputol ng sariling kamay. Kung sino man sa ibang sekta ang magtatangkang tumanggap, mas lalong lalaitin tayo ng mga tao. Walang gustong sumuway sa buong mundo. Paumanhin, Itay. Kasalanan ko lahat ito. Natalo ay talagang natalo. Natalo tayo. Kailangan nating pagbayaran ang pagkatalo. Pero hindi mo pwedeng. Ikaw ang pinakamagaling sa bagong henerasyon ng pamilya Ye. Ikaw ang pag-asa ng pamilya Ye. Tandaan mo, ngayong gabi tayo ay pupunta sa Timog Silangan. Ang ibang direksyon ay mahuhuli ng mga sekta. Sa Timog Silangan ay ang dagat. Pagdating sa dagat, agad tayong lulubog sa tubig. Tanging ang buhay ang nagbibigay ng pagkakataon para sa paghihiganti. Ano ang tawag sa iyong mga pakpak? Laagay. Mataas na antas na espiritual na kayamanan. Ipaliwanag mo. Saan ito galing? Ibinigay ng isang mataas na tao. Sino? Hindi kita kilala, bakit ko ibibigay sa'yo? Dahil gwapo ako. Kung ano-ano na naman ang sinasabi mo. At pati ang lumilipad na espada. Isang tagalinis lang sa yugto ng key refining. Saan ka kukuha ng ganyang karaming spiritual treasures? Ibinenta ko ang katawan ko para makuha yan. Ikaw pa. Wala bang salamin o ihi sa bahay nyo? Monting Lobo, alam mo ba kung saan galing ang kayamanang Hanfeng? Alam ko. Sabihin mo. Tinanong mo lang kung alam ko. Hindi mo naman ako pinasagot.
Ang babaeng ito, sobrang walang katuwiran. Lumabas na sa sekta. Mga nakatatandang kasama. Ang pangunahing salarin ay si Yelong Yuan. Nais ng pamilyang yan na protektahan siya. Unang patayin siya. Huwag magmadali, kapatid na Han. Dumating na ang nakatatandang kapatid. Iwanan mo kay Yelong Yuan. Tutulungan kitang linisin ang mga insekto sa paligid niya. Babalik ako, Han Feng. Paparusahan kita ng napakatinding sakit. Habulin. Nakatakas na naman siya. Ganitong tao, hindi mapagkakatiwalaan. Maraming magiging problema. Mukhang wala nang ibang paraan kundi humingi ng tulong sa kanya. Helen. Sinabi niya na maaari siyang lapitan kung may kailangan. Yoho, sumisid sa dagat para salubungin. Sa Baozhou, ang 7 tahanan, malayo ang Chongyang. Ang tunog ng kanglang umaabot ng 100 taon. Ngayong umaga muling nagkita tayo. Ikaw sa munting bibig mo. Araw-araw may mga salitang bago. Huwag mong maliitin si An-An. Nahanap na ang tunay na utak sa likod ng massacre sa Death Island. Hindi si Scarface. Si Yelong Yuan. Ginawa niya iyon para sa paglikha ng elixir at pagpapalakas ng kapangyarihan. Nakapinsala siya sa maraming mangingisda. Ngayon tumakas siya sa dagat. Hindi natin siya mahanap. Pinatay niya ang mga mangingisdang may pananampalataya sa akin. Masamang tao. Dapat siyang magbayad ng halaga. Nakatanggap na ng balita ang mga sirena sa karagatang ito. Hindi siya makakatakas. Maraming salamat sa tulong. Maaari kang tumulong. Hindi maaring ibigay lahat. Hindi pwedeng kunin. Aking munting perlas. Munting perlas. Paborito ni An-An ang mga kumikislap na perlas. Gusto mo ba ito? Perlas. Para sa akin ba ito? Ibinigay ko na sa iyo. Kaya nitong bumuo ng panangga. Kayang harangin ang mga atake. Salamat sa magandang dalaga. Maganda ba ako? Napakaganda mo. Ibigay mo sa akin ang peach. Suklian ko ito ng jade. Nagbigay kayo sa akin ng regalo. Tutulungan ko kayo. Anong nangyayari? Bakit napakaraming sirena ang umaatake sa atin? Yelong Yuan. Sinabi ko na. Hindi ka makakatakas. Ibigay mo sa akin ang taong ito. Ang iba ay pwede niyong hatiin. Hindi pwede. Hindi ang dagat ang aking daan sa buhay. Ito ay teritoryo ni Han Feng. Mga disipulo ng malaking pamilya. Ang dami talagang mga alagang kayamanan. Asong ulol. Walang hiya. Hindi ko kukunin ang iyong bag. Hintayin kitang maubos ang gamot. Hangin ng Korea. Bigyan mo ako ng 3. Paano mangyayari yon? Bakit bigla kang naging ganito kalakas? Nasa yugto ka pa ng pagbuo ng ki.
Itong espada ay para kay Wang Mian. Sinira mo ang kanyang dantian. Sisirain ko ang sayo. Han Feng. Kahit maging multo ako, hindi kita patatawarin. Basta't nabubuhay ka, wala akong takot. Bakit pa ako matatakot sa isang multo? Nanalo ako. Salamat sa'yo. Wala na ang pamilya eh. Sabihin mo sa akin, masaya ka ba? Ano ang iniisip mo? Wala lang. Isang bagay lang na matagal na akong pinahirapan. Biglang naresolba. Hindi kasing saya ng inakala ko. Maarte lang. Walang kalaban pero hindi pa rin masaya. Pwede na akong mamuhay ng payapa pagkatapos nito. Tama ka. Nakatira ako mag-isa sa paanan ng bundok. Tanging ang maliit na fox ang kasama ko. Noong panahong iyon, talagang nag-iisa. Pasensya na. Ano ang pinagsisisihan mo sa akin? Walang anuman. Sige na. Tapos na ang lahat. Magpaaraw na lang tayo. Magtanim ng bulaklak. Mag-alaga ng damo. Mamuhay ng tahimik kasama ka. Ang ganda niyon. Babalik na ba kayo? Kailan ulit kayo pupunta para makipaglaro kayanan? Sa susunod na pupunta ako sa dagat. Siguradong hahanapin kita. CJ, usapan na yan. Malapit na ring makalabas si kapatid na si Rena. Isasama ko siya para maglaro tayo. Itataas kita. Lilipad na. Itataas ko na. Anong balita? Uwi na kami. Ako na ang mauuna. Hindi pwede. Ako na muna. Akin yan na paliguan. Mahihiya ka ba? Bakit ka pa mahihiya? Kailangan pang hugasan. Mas mabuting magbawas tayo ng hakbang. Maghugas na lang tayong lahat. Nakalabas na ang buntot ng Soro, di ba? Ano nang masama sa buntot ko? Maghugas ako kasama ng maliit na Soro. Kailangan mong tumayo sa likod. Nakikita ko na ang magandang katawan ng ate na si Xiao Suru. Dapat ikaw din ay pumunta sa likod. Tama. Pumunta ka sa likod. Sana ikaw ay ganito rin. Hindi pwede yon. Iyon. Nasa dagat na ako ng matagal. Ngayon ay talagang masaya. Lumayo ka. Ganito lang kaliit ang paliguan. Napagod ako sa laban. Imasahe mo ang balikat ko, mahal. Maaari kong gamitin ang espada para alisin ito. Maliit na karne. Ang ganda mo. Sabi mo nga. Gusto ko ang mayabang mong anyo. Tara, pumunta tayo kay Wang Mian. Noong araw gusto ko ng katahimikan. Hindi ako tumanggap ng estudyante. Ngayon, naisip ko na. Dahil ikaw ay isang nakatatandang guro ng sekta, dapat kang tumanggap ng kaunting responsibilidad. Kayong ilan ay pinili mula sa napakaraming tao. Magandang araw, guro. Abala ako. Karamihan ng oras sa hinaharap. Hayaan niyong ituro kayo ng inyong nakatatandang kapatid. Pagbati, unang kapatid na disipulo. Unahin mong sanayin ang mga batayang kasanayan. Mag-horse stance ka, sa loob ng kalahating oras. Sakto ang dating mo. Si Wang Mian ay malapit nang umabot sa ikawalong antas. Isa na lang ang kulang niya. Samahan mo siyang mag-ensayo. Saktan mo siya ng todo. Ginoo, hindi ba't ito ay sobrang pang-aabuso? Ninanais mo bang maliitin ang disipulo kong itinuro?
Sinasabi ko lang, sobrang pang-aabuso ito sa akin. Isa akong baguhang nag-aaral. Makipaglaban sa isang mandirigma ng malapitan. Hindi ba tama yung sinasabi ko? Di ba naghahanap ka ng away? Swerte ka at marunong kang magsalita. Huwag kang mag-alala. Hindi ka pa niya masasaktan ngayon. Winzy, halika na. Tingnan natin kung gaano ka kapangyarihan ang batang ito. Ipapakita ni Winzy ang tunay niyang kakayahan. Ito ay dahil pinilit mo ako. CJ, saktan mo siya. Magaling ka, bata. Laging lumalala. Huwag kang magmalaki. Ilang porsyento ng lakas ang ginamit mo? Alam ko na. Sa ngayon, kaya ko lang talunin ang karaniwang ika-4 o ika-5 antas ng ki-refining. Pero kapag naabot ko ang ika-8 antas, tiyak na bibilis ang pagtaas ng lakas ko. Dapat kang mag-ensayo ng martial arts na malakas ang biglaang lakas. Hindi ka bibigyan ng mga cultivator ng pangalawang pagkakataon para umangat. Kaya nitong huli, nag-ensayo ako ng high jump. Kapag kaya ko nang tumalon na parang lumilipad, magagawa ko ng tamaan ng mga tao. Mas mabuti pang gumawa ng isang flying talisman. May katwiran. Hanfeng, tinawag ka ng guro. Hindi na ako makikipag-usap sa iyo ng kung ano-ano. Aalis na ako. Hindi mo pa siya tinatawag na asawang lalaki. Hindi mo siya natutunan ng maayos. Anong tawag sa iyo ni Zhang Xiu? Parang wala akong sinabi. Uy, Hanfeng. Wala na akong silbi. Hindi ko na kayang patagilid ka. At hindi ko rin kayang laging mas mababa sa'yo. Baka hindi na tayo maging magkaibigan. Aking guro, narito po ang iyong disipulo. Sa susunod na buwan, ang Baijiao na paligsahan. Siguro narinig na ninyo. Ang insidente sa pamilya Ye. Nagdulot ito ng masamang reputasyon sa Yin Yang sect. Pinagtuunan ito ng pansin ng pinuno. Kailangan nating makakuha ng magandang ranggo ngayon. Mas maganda kung una. Lokasya Pi. Mula kay Hanfeng Jiang Suru. At 4 na disipulo sa rurok ng Qi. Nais ba ninyong sumama? Handa ang disipulo. Anong nangyayari sa'yo? Guro. Nakalaban ng disipulo sa dagat ilang araw na nakalipas. Napaligiran ang mga halimaw sa dagat. Malubha ang mga sugat ko. Kagagaling ko lang kay Wang Mian. Binugbog na naman ako. Tingnan nyo, wasak na ang damit ko. Hindi na talaga ako makakasali. Pero sa tingin ko, wala ka namang kahit anong sugat. Panloob na sugat. Nasaktan sa dantyan. Grabe ang tama niya. Kailangan ni Kuya Siyo ng halik. Tumahimik ka. Paano? Kailangan kitang halikan para ayos. Huwag akong matapang. Pupunta rin si Jiang Suru. Kaya mo bang tiisin? Na siya lang mag-isa sa panganib. Mas mabuti kung hindi siya pupunta. Ang tahimik na pag-ensayo ang tamang daan. Ilang araw na ang nakalipas, pinahiya ako ng Suyon Palace. Ang mga disipulo nila ay hinamon ka pa sa harap ng lahat. Ayaw mo bang gumanti? Sinabi ng Pangulo. Ang mga disipulo ng Yin Yang sect ay kailangang makapasok sa top 10. Bawat isa ay bibigyan ng isang master level na Foundation Establishment Pill. Foundation Establishment Pill. Ngayon, ang pinakakailangan ay ang Foundation Establishment Pill. Basta makuha. Ibigay kay Jiang Suru. Maaari nang makuha ang mas maganda. Master. Aking disipulo ay lumaki sa proteksyon ng sekta. Ngayon, kung kailangan ng sekta, hindi pwedeng maging walang pakialam. Kung makakabuti sa sekta, kahit sa panganib. Susunod ako sa dahilan ng kapalaran at panganib. Aking handang magpataas ng dangal ng sekta.
Ngayon, gumaling na ang sugat ko. Maliit lang na sugat. Walang halaga. Ayoko munang magpaaraw at magtanim ng bulaklak ngayon. Ang reputasyon ng sekta ay higit sa lahat. Kung hindi ka makapasok sa top 10, ako mismo ang mag-aalis ng isang binti mo. Ikatlong araw ng Hulyo, magtipon sa Yinyang Peak. Pinahunahan ni Bai Lingyu. Umalis na kayo. Lene. Hindi pa rin niya ako pinapansin. Lene. Anong nangyari, maliit na besi? Wala lang. Galit ka ba? Walang problema. Ikwento mo naman sa akin ang mga patakaran ng Bai Jiao competition. Hindi ba kailangan mo ng halik mula kay Ate Shu? Hanapin mo siya. Maniwala ka sa kalokohan ng maliit na Soro. Hindi siya matalino. Ikaw ang nagsasalita ng walang kwenta. Bai Jiao competition. Tatlo silang magkakasama. Pero kadalasan, kapag nagsasawa na ang kalaban, humihinto na sila. Iniiwasan ng mga organizer ang tatlong pagkamatay. Kaya kailangan natin bumili ng mga panangga. Di ba nakuha mo yung pouch ni Elong Yuan? Halos nakalimutan ko na. Pagbabahagi na ng mga nakaw. Isang halik para sa isang kayamanan. Kung ilang halik, ganoon karaming kayamanan. Ang kapal ng mukha mo. Hahalikan mo ba o hindi? Hahalikan ko. Ibinigay mo sa akin lahat ng magagandang bagay. Ano ang gagamitin mo para sa sarili mo? Sanay na akong manalo. Gamitin mo na lang ito. Mahigit 200 na piraso. Mahigit 200 beses na halik. Ang tanga mo talaga. Kapag may maganda o mabuting bagay, lagi mo akong naalala. Ikaw ang kasama ko sa buhay. Kung hindi kita alagaan, sino pa? Bayaran ng hulugan. Sinasabi ko. Yan. Nakakainis. Kakatouch lang. Lumabas na ang mga patakaran. Ang lugar ay nasa hilagang karagatan. Saklaw nito ang daan-daang libong ektarya. Papasok kayo sa malaking pabilog na lugar. Ang mga tao ay ilalagay ng random sa iba't ibang lugar. Kahit na magbuo ng grupo bago pumasok, hindi garantisadong magkikita. Bawat grupo ay hindi lalampas sa 4 na tao. Kapag naglaban ang dalawang grupo, hindi pwedeng makialam ang mga hindi kasapi ng grupo. Ang huling ranggo ay batay sa pagkakasunod ng pagkakatanggal. Ang unang natanggal ay siyang huling pwesto. Sa huli, 10 tao na lang ang natira. Sila ang top 1-0. May 2 listahan. Listahan ng mga tinalo. At record kung ilan ang natalo mo. Listahan ng ranggo. Ito ang magpapasya ng huling gantimpala. Naiintindihan mo ba? Hindi naiintindihan. Tanong. Anong silbi ng ranggo sa pagkatalo? Walang kinalaman sa huling posisyon. Ngunit kung maganda ang performance, mapapansin ka ng mga pangunahing puwersa. Eh di parang sino ang mas kayang makaligtas? Humanap ng sulok at magtago sa ilalim ng dagat. Hindi makalabas. Hindi lang top 10. Naiisip mo pa nga, hindi makakaisip ang mga organizer. Unti-unting lumiliit ang pormasyon. Sumasalubong sa pormasyon. Automatikong matatanggal. Pagkaraan ng 3 araw, natitirang kalahating liwanag na lang ang pormasyon. At may patakaran din na ang pananatili sa ilalim ng dagat ay hindi dapat lumampas ng 1 oras. Ang mga disipulo ng malalaking sekta, pwede bang magpalitan sa laban? Hindi kayang tuluyang alisin ng mga patakaran. Natural na may kalamangan ang malalakas na grupo. Pero 2 o 3,000 ang bilang ng mga kalahok. Ilang daang disipulo ng malalaking sekta. Hindi naman ganoon kalaki ang lamang. Paano matutukoy ang tanggal? Bawat isa ay may taglay na token. Kapag nabasag, automatikong mailalabas. Kung sino ang huling umatake sa kanya mabibilang ang pagkatalo. Pagkalipas ng kalahating buwan, pagsasama ng Yin at Yang Peak.
Malapit na akong maabot ang limitasyon. Bago ang laban, dapat ay makararating ako sa rurok ng key training. Mayroon akong proteksyon para sa'yo. Ngunit mabuti na rin ang pagtaas ng kakayahan. Isang bahagi ng lakas. Isang karagdagang lakas. Isang dagdag na proteksyon. Hindi mo ba ako tutulungan sa pagninilay? Maaari kitang bigyan ng espiritual na bato at kipil. Ang sinasabi ko ay yon. Alin? Anong uri ng pagsasanay ang gagawin natin? Yin at yang nakigong. Sun na pamamaraan. At saka yung. Hindi ko alam ang pangalan na double cultivation technique. Hayop ka. Humiga ka na. Hindi ko na kayang magsikap pa. Kung magsisikap pa ako, mali ito. Masisira na ako. Ang kultivasyon ni Kang Feng na kasamang Dao, si Jian Suru, ay umabot na sa rurok ng refining key. Nakatanggap ng 1-0 beses na gantimpala. Sa ngayon, ang kultivasyon ni Kang Feng ay nasa ika-13 na antas ng refining key. Hindi ba siya nag-breakthrough na? Bakit nandito na naman? Malapit na ang paligsahan. Nangungulekta ako ng mga halamang gamot para gumawa ng revival pill. Ayos lang, mabuti naman. Kunin mo lang. Ano ang ibig mong sabihin sa nakahinga ka ng maluwag? Asawa. Sa susunod, yakapin mo ako habang natutulog, Ate Xiaosu. Hindi mo rin pwedeng gawin yan. Mabangis na lobo. Ika-10 ng Hulyo. Pagsisimula ng Baijiao competition. Ang aming yin yang sect. Mahigit 80 na piling miyembro ang nagtipon. Suotin niyong lahat. Kinakatawan niyo ang yin yang sect. Dapat tayong magkaisa. Sa pagkakataong ito, lubos kong pinahahalagahan ito. Umaasa ako na kayo. Kumuha ng magandang marka. Sumakay sa barko. Anong ginagawa mo? Ang hangin ay hindi tiyak. Maraming pagbabago. Sa malambot na panahon, ang hangin ng tagsibol ay humahaplos sa mukha. Sa malalakas na panahon, ang hangin ay nagwawasak. Darating ang araw. Ako ay magiging hangin. Dilipad sa buong mundo. Ang arte mo naman. Nararamdaman ko lang na parang tinitingnan kami ng mga tao na parang tanga. Pumunta si Han para bumili ng masarap. CJ. Ang hina niya. Ang sama ng mga tao niyo. Nandito ako. Ikaw ay laging malaya. Han Feng, kung wala ka, maaaring ganoon din ako. Kaibigan, ano ito? Gawaing mekanismo. Mababang uri ng espiritual na kayamanan. Kahon ng simbolo at mekanismo. Maaaring lumipad. Maaaring umatake. Napakamaalaga mo. Kahit na pwede namang agawin. Nagbigay ka pa sa akin ng isa. Mababang uri ng espiritual na kayamanan. Hindi marunong tumingin. Mga disipulo ng yin yang sect. Hindi kailangan ng espiritual na kontrol. Sa pamamagitan ng sariling kakayahan. Marunong tumingin. Isuot ito. Kahit walang espiritual na kakayahan, makakalipad. At makakapagpalabas ng mga karayom. May anesthetic ang karayom. Lahat ng monghe ay marunong lumipad gamit ang espada. Parang walang silbi itong bagay na ito. Ang paglipad gamit ang espada ay hindi nangangailangan ng espiritual na enerhiya. Gamit ito, makakatipid ka ng espiritual na enerhiya. Ano ang ginagamit niya para lumipad? Bato ng espiritu. E di espiritual na enerhiya pa rin yon. Bibili ka ba o hindi? 2,000. 5,000. Impossible. Paano ibebenta ang perlas na ito? 5 pirasong espiritual na bato. Anong gamit nito? Nagliliwanag.
Parang makina rin. 走吧， Tara na. 买点有用的。 Bumili tayo ng kapaki-pakinabang. 3,000. Dalhin mo. 3000， 3,000. 再送 May dagdag pang makukulay na perlas. Nakuha na. Lahat ng kalahok, kunin ang token. Kung hindi makakalaban sa labanan, maaaring durugin ang token para makaalis. Gumamit si Yellow Yuan nito para makatakas sa ilalim ng tubig. 一会儿进去， Papasok na tayo mamaya. 去水底， Magtago ka muna sa ilalim ng tubig. 我传音找你。 Magpapadala ako ng mensahe para sa'yo. 那你 At ikaw, 我 mabilis ako. 谁拦得住我？ Sino ang makakapigil sa 寒 akin? 风赠 Nagbigay si Han Feng ng mataas na kalidad na espiritual na kayamanan, ang perlas na lumalaban sa tubig. Nakakuha ng 1-0 beses na balik. Mababang kalidad na kagamitan, perlas na lumalaban sa tubig. Malambot na karne. Nasaan ka? 传音被禁， Ipinagbawal ang pag-transmit ng mensahe. 主办 Pinipigilan ng mga tagapagdaos na magtipon-tipon ang mga disipulo ng malalaking sekta gamit ang pag-transmit ng mensahe. Ang hamog ay para rin hindi kayo maghanapan. 有道理。 May punto ka. 小苏肉 Malakas si Ate Xiaosuru. Hindi mo kailangang mag-alala. Siya ang pinakamahusay na babaeng disipulo ng Luok Xiapi. Maawa ka. 捏碎灵， Durugin ang token. 我才 Kakapasok ko lang. 你偷 Inatake mo ako. 若成功， Kung magtagumpay, 你会让 papalagpasin mo ba ako? 寒风 Ang bilis ni Han Feng makakuha ng first blood. 南边 Sa timog, 击败榜队， walang gaanong halaga sa akin ang ranking ng pagkatalo. Ako ay isang disipulo ng malaking kapangyarihan. 不需要表现 Hindi ko kailangan ipakita ito sa sinuman. 目标 Isang layunin lamang, 进前十， pumasok sa top 1-0. 帮助其他 Kumuha ng foundation pill. Han Feng, nakita ko ang maliit na sipol. 荒岛哪儿 Saan galing ang sipol sa disyerto? May masamang balak. Kaibigan, ang wisdom na ito ay una naming natagpuan. Ibalik niyo sa 你 amin. 们故意 Sinasadya niyong ilagay ito dito para 想 manghuli. 等人捡起 Naghihintay kayong makapulot ang tao para 我 sumalakay. 说得对吗？ Tama ba ang sinasabi ko? Tama. Dahil nakakaalam ka, ibigay mo na ang mga bagay. Ayaw naming makagalit ang Yin Yang sect. 喜欢吗？ Gusto mo ba? 喜欢 Gusto ko. 以后我 Kapag 推 tumunog 上 ako ng 你的 sipol, 人 hanapin mo 头 ako. 你们运气 Swerte 好 ninyo. 我家小 Gusto ng 伙子 aking maliit na 趁 fox. 我心情好 Bago pa 之 ako 前 magbago ang 你 isip. 们偷袭他 Ninakaw ninyo siya. 我不计 Hindi ko na ito papansinin. Alam niyo ba kung sino kami? Ang taas ng mga sinasabi niyo. Sa Taoyuan Street, dadaan kami ng pahalang. Kanina, ano ang sinabi niyo kung paano niyo ako haharapin? Mali kami, mga bayani. 我问你们 Tinanong ko kayo kung ano ang sinabi niyo kanina. Tatalunin kita. Pipilitin kitang ibigay ang storage bag. At aalisin ka na. 那你们 Ano pa ang hinihintay niyo? Sobrang hirap. Sama-samang nasa 2,000 spirit stones lang. Kahit gaano kaliit ang lamok, karne pa rin yon. Tara, mag-enjoy tayong mang-raid ng iba. 有道理。 May katwiran. May masamang balak sa 2 milya sa silangan. Pero hindi ito para sa atin. May nag-aaway. Tara, makialam tayo. 走， CJ, mga tao natin yan. Bilisan mo at tulungan siya. 不急， Walang pagmamadali. Gusto kong makita ang kanyang kakayahan. Isa siyang body cultivator.
Maglayo at ubusin ang kanyang lakas. Wang Mian. Hindi siya marunong lumipad. Napakalakas ng kanyang katawan. Hindi marunong ng kahit anong espada. Sekta ng yin at yang. Ganitong basura ang sumasali. Parang naglalakad ng aso. Lalalalala, tumatakbo rito. Dalawa kayo. Walang daan dito. Umalis ka. Maraming salamat, kaibigan. Walang anuman. Magkapatid tayo sa isang sekta. Tungkulin nating tulungan ang isa't isa. Sandali lang, kaibigan. Ibinibigay ko ito sa'yo. Ano ito? Ito ay ang Xiangyi Mechanism Box. Mababang uri ng espiritual na kayamanan. Hindi kailangan ng espiritual na enerhiya para makalipad. Napansin kong hindi ka marunong lumipad. Masyadong limitado ang galaw mo sa labanan. Bagay na bagay ito sa'yo. Ikaw talagang aso ka. Matagal mo na akong nakilala, hindi ba? Maraming salamat, kaibigan. Ikaw talaga. Sino ang nagsabing libre? Nandoon sa 2 bag ng imbakan. May higit sa 3,000 na espiritual na bato. Binili ko ito ng 3,000. Bibilhin kita. Kapatid ko, huwag kang magbula. Hindi ito para sa'yo. Para talaga ito sa akin binili, no? Gusto kong sanayin ang sarili ko. Gusto ko ring patunayan na hindi ako naiba sa iba. Sabi ko na sa'yo, siguradong ayaw mong pumunta ako. Kahit pumunta man ako, alagaan mo pa rin ako. Hindi ko ma-practice ang mga bagay na ito. Dahil nagkita na tayo. Huwag kang mag-isa na sumugod. Mag-team tayo para hanapin si Jiang Suru. Sama-sama tayong sumugod. Ang galing, Fengzi. Sobrang saya ng pakiramdam na ito. Mag-adjust ka pa. Mas malaki ang espasyo sa langit. Hoy, hoy. Munting lobo. Magpakatatag ka. Kung may kakaibang nilalang o hayop na palihim na lalapit sa daan, tandaan mong agad magbigay babala. Hindi ba't may kakayahan kang makadama? Bakit kailangan mo pa ako? Lagi kong ginagamit ang kakayahan ko. Pagod na ako. Isa lang akong karaniwang cultivator. Hindi ko kayang magtagal. Ilan ang balak mong bayaran sa mga espiritual na kaalaman? Walang espiritual na bato. Pero kung magtatrabaho ka, maaari kang makaiwas sa suntok. Kung hindi ka magtatrabaho, sasaktan kita. Hayop. Ikaw, hayop ka. Ikaw ang hayop. Tao ako. Baka hindi ako tao. Pero ikaw, totoo kang aso. Maging mas mabuti ka sa pagkakataong ito. Babalik ako para hanapan ka ng isang gwapong lalaking fox na makakasama. Han Feng, sobra na ang ginawa mo sa akin. Masyado akong nagbigay ng awa. Para lagi kang may sinasabi. Mag-ingat ka. May masamang balak sa loob ng bahay sa harap. Ang mga tao sa Miaoyin Valley ay nakikipaglaban sa mga halimaw. Wala tayong kinalaman dito. Dumaan lang kami. Huwag silang alalahanin. Kapatid ng Yin Yang Sect, tulungan mo kami. Patayin ang halimaw na ito. Ibibigay namin sa inyo ang mga bahagi nito. Ang demonyong puso ay para sa atin. Huwag mo akong saktan. Nasaktan ako, gusto ko lang tumakas. Wala akong masamang intensyon sa inyo. Mga kapatid, tara na. Iwanan ang problemang ito sa mga makapangyarihan ng Yin Yang Sect. Ayokong makialam. Hindi ibig sabihin na natatakot akong makialam. Hangin ng Korea. Ikaw, napakababa mong tao.
Ginamit mo pa ang aming mga tao para sa mga halimaw. Tunay ka bang lalaki? Napakababa ng tingin ko sa'yo. 我只是路 Dumaan lang ako. 你们主 Kayo ang nagpasimula ng pinsala sa akin. 现在反 Ngayon, ako na ang walang hiya. Ano ngayon kung itinapon niya tayo pabalik? 他们身上 May likidong itlog sila sa katawan. Tiyak na hahabulin sila ng halimaw. Magpalit tayo ng daan. Babae tayo. 你帮我们不是 Dapat lang natulungan mo kami. Pinapahabol ka sa halimaw dahil pinapahalagahan ka namin. 好， CJ. Sige, samahan niyo na lang ang mga halimaw. Ano itong kapangyarihan? Hindi ko siya nakitang gumamit nito dati. 我忽然觉得 Bigla akong nakaramdam 我们都是 na tayo ay mga peking disipulo ng yin yang sect. 只有 Si Han Feng lang ang 是真 totoo. 的 你镇压 Ikaw ang humawak sa kanya. 我来试试 Susubukan ko. 我想看 Gusto kong makita kung ano na ako ngayon. Kung makakatayo na ako sa tuktok ng pundasyon. Lanan. Isa na namang lalaking nang aapi sa mga babae. Mga kapatid, patayin siya. May dahilan pa kayong mang-api. 我们与你 Wala tayong hidwaan sa inyo. Kayo pa ang nagiging biktima kahit kayo ang nagdudulot ng gulo. Nag-iingat lang kami para sa aming sarili. At saka, kung iwan ang katotohanan, wala ba kayong kahit kaunting pagkakamali? Kami ay mga babae. Ano bang pagkakamali ng mga babae? Sobrang walang hiya talaga. Huwag mo akong patayin. Ako ay babae. 你是女人，又不是我。 Hindi naman ako yung babae. 老子 Bakit ko naman ikaw asikasuhin? Maliit na karne. Yung ibinigay ko sa iyo ay kayang sumipsip ng buhay. Talagang kahanga-hanga. Hindi nakakagulat na ikaw ang aking manugang. Ngayon ay may healer na tayo sa ating grupo. Habang lumalaban, pwede rin tayong pumatay ng 3 kaaway. Ang kaliskis ng halimaw na ito ay matigas. Magandang material ito para sa paggawa ng armor. Ang laman nito ay makakapagpalakas din ng katawan. Kunin mo na ito. Hindi ko ito kailangan, ibibigay ko sa iyo. Han Feng, dumating ba tayo rito para pumatay ng mga halimaw? Bakit patuloy kang pumapasok sa mas malalim? Napakadelikado na dito. Maaaring makatagpo ka ng malaking halimaw sa loob. Huwag mag-aksaya ng oras. Dumating ka sa Insyuzong. Hindi lang para sumali sa Bakyosi, di ba? Noong nakaraan, bigla kang nagtanong sa akin tungkol sa impormasyon ng Insyuzong. Ngayon, narinig kong ang lugar ng paligsahan ay sa Insyuzong. Biglang nagbago ang iyong saloobin. Ngayon, tiyak na nakahanap ka ng daan. Hangin ng Korea. Ano bang meron dito na umaakit sa iyo? Naging baligtad na ang mundo. Naglalakas loob ka pang questionin ang iyong asawa. Hindi mo na maiba ang malaking hari sa maliit na hari. Sabi, sino ang boss? Ikaw. Ikaw ang boss ko. At ikaw. Sino ang boss? Siyempre, ang napakaganda. Mabait at masunurin, walang kapantay, ang pinakamagandang babae sa siyam na mundo. At si Xiaosu. Kukuha ako ng isang bagay. Mahalaga ito. Pag nakuha ko na, saka tayo makikipaglaban sa mga halimaw. May tao sa harap. Mga tao ng Blood Cloud Palace. Nakikipaglaban sa mga halimaw. Kapatid na guro, masyadong marami ang mga halimaw. Hindi natin sila kayang patayin lahat. Ano nang ikinabahala mo? Nakapagpadala na ako ng mensahe sa mga kasama. Malapit na silang dumating. Sabihin ko sa iyo ang isang nakatagong patakaran. 10 halimaw na nasa pundasyon. 10 halimaw na nasa pagbuo ng enerhiya. Punong dan na halimaw. Kayang labanan ang mahigit 100 tagapagtatag. Natakot ang mga tagapag-organisa na magpakasapalaran tayo. Kaya hindi nila sinabi ng direkta. Ganun pala.
Kami ang unang nakadiskubre rito. Lumayas kayo. Ang dami ng mga halimaw. Kaya nyo bang patayin lahat? Sino ang pumatay? Siya ang may pananagutan. Lene, 等杀完一 hintayin yung matapos ang pagpatay sa mga halimaw. Saka namin kayo atakehin. Tara na. Gumawa ng palabas na lumalaban sa mga halimaw. Dahan-dahang lumapit sa altar. Hanfeng, nandito ka rin pala. Pagkatapos nating patayin ang halimaw, gusto kong maibalik ang aking dangal. Han kapatid, halika dito sa amin. Poprotektahan ka namin. Mag-ina tayong lahat. Hindi siya halimaw. Lene, itong mga tanga. 正好 Tama lang na nagbibigay sila sa akin ng takip. 等他们两 Hintayin silang magpatayan. 这股 Itong Ancient Jade Gate ay akin na. 我的了。 Dewey Character Pearl. Isa sa 8 kakaibang perlas ni Han Xianzun. Yamang pangkalawakan. 这要是送 Kung ibibigay ito kay Xiao Sutang, 能不能反 maaari bang ibalik ang Dewey Zizhu? Kung gusto mo, 3. 可以直接 Maaari mo itong kunin ng direkta. 你若想 Kung nais mong mamatay ang iyong kapareha, 也可以 maaari mo rin itong ibigay sa kanya. 对自 Ang 主 Dewey 在 Zizhu 手 ay kumakatawan sa pinagmulan ng universo. Hindi karaniwang pundasyon ang kayang 你 tiisin. 有韩先 Kailangan mong magkaroon ng dugo ng Han Xianzun para maensayo ito. 明白？ Naiintindihan. 我就是开玩笑。 Nagtatawa lang ako. 记住 Tandaan mo, 你要做 dapat ikaw ang maging Panginoon nito. Hindi isang alipin. Hangin ang Han. 快起来 Gising na. 今天可 Ngayon 是 ang 你 araw na 娶 ikakasal 媳 ka 妇 na. 的日子 娘， Inay, 你们不 hindi 是 niyo ba 不 ako 要 ayaw na? 13 Noong 岁 ikaw ay 13 taong gulang, 你们把我 inilagay niyo ako sa inyong sect at iniwan niyo ang bahay. Tanga kang bata. Sinasabi mo ang mga walang kwentang bagay. 我们什么 Kailan 时 ka 候 namin 把 ipinadala 自 sa 己 inyong 养宗 sect? 了？你是不是做梦？ Nanaginip ka ba? 我好像 Parang nanaginip ako ng napakahabang panaginip. 梦见我 Napanaginipan kong pumunta ako sa inyong sect. Nakilala ko ang isang kapatid na si Wang Mian. 还娶了一个 Nagpakasal pa ako sa isang maganda kong asawa, si Jiang Suru. 你这个 Ikaw talagang bata ka. 在村 Sa 里 buong 面 araw, 绕啊 nagtatanim ka lang dito sa 到了 nayon. 梦里还 Sa 是 panaginip, 注意 nagtatanim pa rin. 看来你是 Mukhang talagang wala kang ibang alam. 韩风， Han Feng, 你怎么 bakit 还没 hindi ka 起 pa 来 bumangon? 大家都等着你 Naghihintay na ang 娶媳妇 pamilya mo 呢 na mag-asawa ka. 娶谁 Sino ang pakakasalan? Yung bunso ng pamilya Jiang sa kanlurang bahagi ng nayon. Si Jiang Suru. Ikaw, mula pagkabata, ay humahawak sa puwit ng iba. At sinasabing pagkatapos mong hawakan, siya ay mapipilitang magpakasal sa iyo. Mukhang ang lahat sa inyong sect ay isang panaginip lamang. 我只是农 Ako ay anak lamang ng isang magsasaka. 怎么可 Paano ako makakapasok sa isang malaking sekta ng mga nag-aaral ng immortalidad? 怎么可 At paano ako magiging malakas? At pakakasalan ang pinakamagandang babae sa sekta? 到头来 Sa huli, 就是没 isa lamang itong magandang panaginip. Dumating na ang bagong kasal. 不喝酒 Hindi uminom. 今天可 Hindi 以 makakapasok ngayon. 今天韩风 Maligayang araw ng kasal ngayon. Masyadong maraming inumin, nagiging problema. Ako na lang ang inom para sa kanya. Hindi pa siya nakapasok. Sa gabi pa makikita. 柔儿， Rower, gutom ka na ba? 先吃 Kumain ka muna. Hindi pwede. Hindi pwedeng kumain ang bagong kasal sa gabi. 管他呢， Basta, 这里又没有 wala namang ibang tao dito. Tanga. Asawa. Pumunta ako sa bundok ngayon para mangahoy. At nakita ko na naman ang mga Diyos. Sila'y lumilipad gamit ang kanilang mga espada. Talagang kahanga-hanga. Sabi mo, ako'y nakatapak sa pala. Bakit hindi ako makalipad? Huwag mag-isip ng mga bagay na wala sa lugar. Kung hindi ka Diyos, dapat ay magtanim ka na lang ng maayos. Kung darating ang araw na maging Diyos ako, gagawin kong ginto ang pang-ukit. Nagsiselo sa 3 hari. Nagsiselo sa mga tao ng San Juan. Tingnan mo ang ugali mo.
Magpakatatag ka pa sa gabi. Sikaping magkaroon ng anak ng maaga. Walang pagmamadali. Mag-ipon muna ng kaunting pera para sa magandang buhay ng mga bata sa hinaharap. Wang Mian. Ruer. Bakit? Kayo mga Diyos, bakit kayo nag-aaway? Bakit niyo kami pinapatay? Kami ay nagtatanim lamang. Wala naman kaming sinasaktan. Bakit kami papatayin? Gusto mo bang maghiganti? Gusto mong magkaroon ng pinakamalakas na kapangyarihan? Yung mga monastiko na pumapatay sa tao. Patayin lahat sila. Gusto kong maghiganti. Matutulungan kitang maging pinakamalakas na tao. Ayos. Basta makapaghiganti. Sasang-ayon ako sa'yo. Ano ang ginagawa mo? Nais kong mailibing ang aking pamilya ng maayos. Isang libo taon na. Ika-13 na. Magsasagawa na naman ba ng pagkatalo? Upang makapasa sa pagsubok, kailangan labanan ang tukso mula pa sa simula. Ngayon, masyado na siyang nalugmok. Maaari na lang siyang maging alipin ng mahiwagang sandata. Ruru, nandito na ako. Nakapaghiganti na ako para sa inyo. Ako na ang pinakamalakas sa mundo. Pero, bakit hindi ako masaya? Dapat kang maging masaya. Tuparin mo ang pangako. Ihandog mo ang iyong kaluluwa sa akin. Dadalahin kita sa mundo ng mga patay. Nandoon ang iyong mga magulang, ang iyong asawa, ang iyong kaibigan. Mabuti ka. Pero kailangan ko nang umalis. Anong ibig mong sabihin? Pick ito dito. Napakapeke ng mundong ito. Naging pinakamalakas na ako sa universo. Ngunit hindi ko kayang hawakan ang pinagmulan ng universo. Lahat ng kaaway ay parang mga puppet na sumugod para magbigay ng tatlo. Bakit patuloy ka pa rin pumatay? Gusto kong makita. Kung magiging masaya ba ako pagkatapos patayin ang lahat, o hindi. Napatunayan na hindi. Maaari kitang bigyan ng mundong ito. Walang alitan. Walang tatlong pagkamatay. Ang iyong asawa ay laging makakasama mo. Ngunit hindi siya. Ang gusto ko ay ang malambot na gingerbread. Na malamig ngunit masigla. Na makikipaglaro sa akin. Na magsiselos para sa akin. Magiging dahilan ng luha ko si Jayansuro. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong makita ang aking mga magulang. Maganda dito. Ngunit kailangan ko nang umuwi. Sa huli, hindi ka naging alipin ko. Binabati kita, Hanfeng, sa iyong pagsubok. Naging may-ari ka ng Dewey Character Pearl. Nakuha mo ang serial number ng mga pambihirang tao sa mundo. Serye 13. Ano ang ibig sabihin ng serye ng numero? Sa kasalukuyan, ika-13 na pandaigdigang henyo. Kaya makikilala ko ba ang iba pang 12 kaibigan? Kaibigan? Hindi. Sila ay magiging iyong tatlong kaaway. Pagtatagpo ng mga bayani ng serye, kailangan patayin ang tatlo sa kanila. Agawin ang lahat. Bakit parang nag-aalaga ng bulit ito? Tumakbo ka, humahabol na siya ulit.
Ilagay mo ako sa lupa. Hanfeng, 你终于 sa wakas, nagising ka na. 我还是 Gusto ko pa rin ang 喜欢 ganito 这个 sa'yo. 样子 Ay, una, patayin ang butiki. 然后出去 Tapos, 向 lumabas 别 at 人 agawin 的 ang ibang mga halimaw. 冲排名 Para sa ranggo. 这是你弄出来 Ito ang 的。 ginawa mo. 这就是我来 Ito ang dahilan kung bakit ako nandito. Kahit isang malaking halimaw na may dan ay kayang supilin. Nasa ganitong sitwasyon na tayo. Wala nang ibang paraan kundi ang gumamit ng huling baraha. 小狐狸， Kagat mo siya, maliit na fox. Ate, isa lang akong walang kakayahang fox. 但你牙 Pero maganda ang mga ngipin mo. Kaya mong durugin ang mga magic artifact at spiritual treasure. 50 piraso ng spiritual stone. CJ, deal. Pe. Tunay na kahoy. Hindi masarap. 好了， Sige na, lumabas ka na. 结丹 Yawdan ang halimaw. 发财了 Yaman na. “人呢？ Nasaan ang tao? May malaking problema. Nagtapos ang laban ng maaga. Lahat ng mga nakatatandang leader ay umalis na kasama ang kanilang mga tao. Mukhang may nangyaring masama sa Yin Yang Sect. Narinig ko, 好像各大 mukhang ang mga pangunahing puwersa ay pupunta upang tumulong sa Yin Yang Sect. Ruer, may malaking problema sa sekta. Naging halimaw ang aming ninuno. Patayin ang sinumang makita. Huwag kang bumalik. Ruer, tumakbo ka na. Nakatagilid ang buong sekta. Hindi makaalis. Ruer, tapos na ang Jiang family. Tapos na ang sekta. Mabuhay ka ng maayos. May nangyaring masama sa ating sekta. Uunahan ko na kayong bumalik. Pagkalabas ninyo, bumalik agad sa sekta. Pero huwag kayong basta-basta kikilos. Ang gulo sa sekta ni Wang Mian. May malaking halimaw sa langit. Natatakot ako. Kinakain ng halimaw ang mga tao. Nakatago ako sa likod ng bundok sa likod ng bahay natin. Pagbalik mo, hanapin mo ako. Bakit ganito? Huwag kang pumunta. Guro, may paraan bang mapatay siya? 如果能破 Kung mapipisa natin ang 几 barrier, 位化身 kung magtutulungan ng ilang espiritu, kayang sirain ang kanyang katawan. Pero hindi na mamatay si San, kahit masira ang kanyang katawan. Kaya pa rin niyang sumanib sa iba. Kung hindi natin mapipigilan ang nilalang na ito na sumisipsip, patuloy lang siyang sasakmal, hanggang lamunin niya ang buong mundo. Hindi ba't ito rin ang naranasan ko sa ilusyon ng perlas ng karakter na Dui? Pinatulog ko lang siya. Hindi mo siya mapapatay. 醒来后， Paggising niya, mas magiging malakas siya. Isang mababang uri na may iwaning na antas. 能懂事。 Ano ang alam niya? 嘴巴 Mag-ingat ka sa sinasabi mo. 以前 Noon, may Yin Yang Sect na nagprotekta sa'yo. Ngayon, wala na ang Yin Yang Sect. Nagmamalaki ka pa rin. Walang kaso. Mag-abang na lang ako sa labas ng dugo ang palasyo. Kapag may lumabas na alagad ninyo, papatayin ko sila. Tama na. Pag-usapan na lang ang personal na galit mamaya. Unahin muna natin ang pakikitungo sa mga kakaiba. Ang tunay na anyo ng kakaiba ay walang hugis at anyo. Napakahirap hanapin. Pero kung makapasok sa mundo ng mga multo, hanapin ang obsesyon ng host. Gawing laya ang obsesyon. Maaaring mapilitan nitong ilabas ang kakaibang pangunahing katawan. Ako ay may dugo ni Gan Tinzun, at mayroon akong perlas na may salitang Dui. Ang mga ito ay mga salot sa kakaibang nilalang. Marahil ay kaya kong buksan ang hadlang. Ngunit sa sandaling maipakita ang aking kakaiba, tiyak na magdadala ito ng malaking kapahamakan. Ngunit sa ngayon, ito ang kakaibang bagay na sumisira sa aking pamilya. Ito ang kaaway ng daan-daang libong disipulo ng San Yin Yang, at ng milyong mga mamamayan. Hindi pwede. May dugo ako ng Kansenzon. Hindi ko dapat naging duwag. Hintayin mo ako dito. Ano man ang mangyari, huwag kang lalapit. Anong gagawin mo? Magtiwala ka sa akin. Hanfeng, anong ginagawa mo? 师傅， Maestro, gusto kong subukan.
Hangin ng Korea.